Magandang araw mga bata! Ako ito si Teacher Lee, ang inyong online guro sa EPP4. Tatalakayin natin ang pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. EPP4 Quarter 2 Week 1 Day 2. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Ikalawang araw. Tukuyin ang isinasaad sa bawat pangungusap. Ayusin ang mga letra batay sa kahulugan nito. Ito ay ang paghahasa at pagpapaunlad ng kaalaman. Tama! Paglilinang. Ito ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. Tama! Agrikultura. Ito ay ang prosesong biolohikal kung saan nalalalang o nililikha ang bagong individual ng organismo. Tama! Pagpaparami. Ito ay ang pag-aalaga ng lupa kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Tama ka! Agronomiya. Ito ay isang imbensyon sa paglilipat ng kasangkapan, kagamitan, makina at proseso upang mapadali ang pang-araw-araw na gawain ng tao. Tama ka! Teknolohiya. Pansinin ang mga larawan at ilarawan ang mga ito base sa mga pananim. Ano ang napansin mo sa mga larawan na ipinakita? Ang paksa natin sa araw na ito ay pamamaraan ng pagtatanim. Una ay tuwirang pagtatanim. Isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Halimbawa, labanos, patola at kalabasa. Ikalawa, paglilipat o dituwirang pagtatanim. Ito ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pag tumubo na, tsaka ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. May mga pamamaraan ng pagtatanim na batay sa pag-aaral ay napatunayang epektibo sa pagpapalago ng pananim. Makabubuting magsaliksik at mangalap ng dagdag impormasyon upang makasiguro sa kung aling paraan ang pinakaangkop sa iyong proyekto. Una,
crop rotation. Ito ay isang proseso ng pagsasalit-salit ng mga pananim ayon sa kalagayan ng panahon. Binibigyang halaga rito ang uri ng halaman na nababagay sa panahon. Sa ganitong paraan, pinagpaplanuhan ang bawat uri ng halaman na itatanim sa bawat panahon. Ang crop rotation at biointensive gardening ay mga makabago at napapanahong gawain kung saan ang lupang pansakahan ay nakapagbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka. Ikalawa, companion planting. Isang paraan ng pag-iwas sa peste na nakasisira ng pananim ang companion planting. Bukod dito, siguradong mapangangalagaan ang mga mahalagang mikroorganismo sa lupa. Ang companion planting ay ang pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng mga pananim para magsilbing pamuksa ng mga peste sa halamanan, para sa pollination at para sa pagkakaroon ng tirahan ng mga mikroorganismo na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Isang halimbawa ay ang mga bulate na nagsisilbing sikretong tagabungkal ng lupa sa halamanan. Isa rin itong paraan upang magamit ng wasto ang lupang taniman. Ang companion planting ay isang paraan ng polyculture, ang pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng halaman ng sabay-sabay sa parehong lupang taniman upang dito alagaan at mapakinabangan. Ikatlo, intercropping o multiple cropping. Ang pagtatanim ng higit sa isang uri ng pananim sa isang lote ay tinatawag na intercropping o multiple cropping. Karaniwang sa pagitan ng mga hanay inilalagay ang mga tanim. Mahalagang isaalang-alang sa ganitong paraan ng pagtatanim na hindi nagkakaagawan ang mga halaman sa sustansya, tubig, sikat ng araw at espasyo na kailangan ng bawat isa. Nakatutulong din ang paraang ito upang malimitahan sa pagsulpot ang mga peste sa halaman. Ikaapat, contour farming. Ito ay paraan ng pagtatanim ng halaman sa mga dalisdis ng lupa upang makatipid o magamit ng wasto ang tubig ulan at upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Tukuyin ang mga pamamaraan ng pagtatanim na nakapaloob sa bawat larawan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!